kasama po natin ngayon si Ma'am Ivy. Tama po ma'am, ano? Yes, sir. Kalinting. Ang may bahay ni Sir Jonathan. Yan. Kaya lang si Sir Jonathan ay kasalukuyang nasa barko. Isa po silang seaman. Tapos, ma'am, sino yung mga kasama niyo? Si Jester. Si Kasama Sir ko yan Jester. sa bahay. Siya yung farm manager. Albert. Tapos, Mrs. niya. ay, anong pangalan nila? Robilin. Robilin. Ayan. Galing pa ng si ma'am eh. QC. QC. Pero yung farm niyo ma'am sa May Lapas, di ba? Sila po ay namasyal dito para i-confirm yung kanilang RTL na order. 3,300 po ma'am, sa batch November 4, yung sa inyo ma'am. Ayan. Si Sir Albert yung farm manager niyo. Ayan. Kanina nagkwekwentuhan kami tungkol dun sa sa farm nila dahil nagkaroon sila ng magandang experience. Sobrang ganda. Grabe As in yun ma'am totally na naubos. Yes, sir. So meron silang yung unang load nila 3,300, kaya lang tinamaan sila ng peste, naubos. Nagsimula lang daw sa para ma'am i-share lang natin para maging aware din sila. Ang pagkakaalam ni ma'am nung tinrace nila yung nangyari, parang nagsimula daw yun sa kumatay sila ng native na manok. At yung kanilang kasamahan na kumatay ng native na manok, hindi naghugas, pumasok dun sa manukan, nagpakain ng manok, namulot ng itlog, ganon. Namulot ng itlog hanggang sa susunod na araw, may mga namamatay na. Kinabukasan agad, sir. Ay, grabe. Kinabukasan agad. Hanggang sa parami na ng parami. Ilan yung mortality, ma'am? 200 a day. 200 a day. 250. 250. Nakakapanglumo, kapag ganun. Hanggang sa sang umaga, ubos na pala. Ubos na sila lahat. Anong ginawa nyo dun sa ibinaon nyo? Nilibing nila, sir. Nilibing I-share ko lang yung experience ko dun, ma'am, Kasi yung mga manok natin, bakunado naman siya sa sa ganon, yung Newcastle disease or yung tinatawag nating peste. Sometime in 2017, nung nagkaroon ng birds flu, doon sa growing house namin, 10,000 yung manok na alaga namin, ma'am, Tapos sa baba, yung mga native na manok. Nagtataka na lang kami, yung mga nakikikain doon na native na manok sa farm namin, hindi po amin yun, napapansin na lang namin na namamatay. Kapag hindi ka naniniwala sa bakuna, parang sasabihin mo wala lang, yan, parang ganun Pero pag nakakita ka ng ganun, yung native na manok na nakikikain dun sa'yo, biglang namamatay na lang. So, ibig sabihin may problema talaga. Kaya lang, yung mga manok namin, walang namamatay kasi dahil siguro dun sa bakuna na nilagay namin sa kanila, which is yun yung Newcastle disease. Ang peste kasi may bakuna, kagaya nung nasabi ko. Ang walang bakuna, yung birds flu. Sakaling bakunado yung manok ninyo nung pang-NCD, so ibig sabihin, baka ang tumama talaga sa inyo yung birds flu. Or, nagkulang sa bakuna yung manok na nabili nyo. Ako po, napaka-ingat ko sa mga ganyan. Actually, every time po na maglo-load ako ng sisiw sa farm, ako po, iba kasi yung palakihan ko ng sisiw. Iba rin yung paitlogan ko. Ibang bayan yon. Kapag maglo-load na ako ng sisiw dun sa palakihan ko, dun sa growing house, alam nyo ang unang-una kong tinitignan kung may native na manok na gumagala. Kapag may native na manok, ibig sabihin, healthy yung environment kasi healthy yung mga manok na gumagala. So, pwede akong maglagay ng sisiw. Pagkalagay ko, kasi ma'am yung sisiw, syempre wala pang bakuna yun Kababakuna pa lang nung pagkapisa. And then after ilang araw, bago niya totally na ma-absorb yun. So, pagkadating naman ng sisiw, tsaka ko nababawalan yung mga gumagalang native na manok. Para masiguro ko naman na kung sila ay possible na carrier nung sakit, hindi na sila makakapaglipat doon sa manukan ko. Ayan. And then, until such time na kapag medyo naibakuna ko na lahat yung mga bakuna natin sa farm, tsaka ko na lang sila ulit pinapayagan na, na gumala doon sa manukan ko. Ang pinaka mabisang disinfectant, ma'am,
yung formalin. Kung nga formal niya yung sinasabi. Sa totoo lang po, yun yung very effective at mura. Ano naman? Dati yung pamukha natin formalin. Opo. Kaya lang, kapag may sugat yung yung mag-a-apply nun, mahapdi po yun. Kaya extra ingat na lang tayo, pati yung sa mata natin, ganyan. Pero pagdating sa talagang yung sa effectivity, talagang yun po yung napakabisa. Tsaka iwasan nyo rin yung yung tray na second hand. Yun nga, yung client ko sa Tarlac, bumili siya sa palengke, pinasok niya kagad sa sa manukan. Yun, dun po siya nadali, naubos din yung manok niya. Pero sa atin nung naman, Plastic tray po. may iba kami sir na tray talaga bukod. Ayun, tas nilalaban nyo, hinugasan, Nihugasan ba? Yun, tama po yun. Kahit na lang, yung sa balde, may formalin, kahit isang takip lang, i-soak nyo lang na ganun. Tapos, ipatuyo nyo, the following day, pwede na po ulit gamitin. So, yun, yung order nyo, ma'am, pang November 4. Sir. Kasi may kasabay kayo si Sir Romel sa Batangas. Tsaka si Sir Marlon sa Bigan. 1,000 kay Sir Marlon nasa US ata or Canada. Ganon din si Sir Romel, 5,000 heads. And then 3,300 kayo. The rest yung pa 96 heads, 192, ganyan. At saka ma'am, sakaling may katanungan kayo Sir Albert, dahil siya yung di ba? Oo nga sir, siya yung, kaya dinala ko eh. Oo. Tapos ma'am, batiin mo si si Sir Jonathan. O batiin mo. Mapapanood ni ni Sir. Oh, idol ka nun eh. Ay. Boss, binabati kita dyan, boss. Palagi kang mag-iingat dyan. Yan. Yan. Ulitin mo, Sir. Thank you po.